Okay, magandang araw. Dito ako sa bahay. Hindi ako masyado nagpo-post ng video about dun sa Dominar 400 ko. Pero nagpaplano ako na gumawa ng mga short videos regarding dun sa kung paano i-maintain, ano yung mga dapat gawin. Ang problema, ito ngayon yung Dominar ko. So ano nangyari? Yung harness ko ay nasunog. So syempre tatanungin nyo agad, unang yung tanong, bakit nasunog? Ano nangyari? So papakita ko sa inyo, hindi ko alam kung nandito pa yun eh. Yung kill switch, hindi ko matanda kung nandito yan. Yung kill switch ng motor ko, ito, yan. Ito yung kill switch. Kapansin nyo, hinugay ko na kasi eh. Saan na ba ito? Ayan, ito yung kill switch mismo eh. Ito. Kapansin nyo, sunog siya. Actually, nagkadikit-dikit eh. Ayan siya. So, nasunog siya, nasunog. Tapos, nadama yung harness ko. So bakit, ano ba nangyari rito? Nung siguro mga 3 months after ko kunin tong motor, may problema na ako dito sa kill switch nito. Nagtutuyo. So ang ginawa ko nung time na yon, nilipat ko lang ng pwesto yung wire kasi nakahaltak doon sa handle. Kung mapapansin nyo, nandito yan eh. Dito siya nakalagay. Dito. Nakahaltak siya. Nilipat ko lang ng pwesto, tas umokay na. Tapos siguro mga a few months ago, pagkatapos nun, siguro mga November last year or October, yung asan na ba yun? Ito, nagka-problema naman ako dun sa ito, yung main ECU relay electrical cluster. Nalalaglag yung paa. Mapapansin nyo, sunog oh. So doon nagsimula yun kasi yun yung parang pinaka-trigger doon sa kill switch eh. Pag nag-on ko sa kill switch, papasok yung kuryente diyan, tapos mapapansin nyo, may mga iba diyan na ito yung main positive eh, galing baterya. Ito. Tapos itong tatlo parang nagdi-distribute ng kuryente. Ayan, nasunog lahat. Lahat ng positive ko nadamay. So hindi ko na rin pwedeng ipa-warranty kasi 1 year na mahigit yung motor ko. So bakit hindi ko dinala sa Kawasaki? Well, unang-una, mahilig ako mag DIY. Pangalawa, may idea ako kung paano gawin yung ganito. Well, idea in the sense na hindi na pwede to. I-attempt ko man i-repair, hindi na siya magiging reliable. So anong ginawa ko? So bumili ako ng bagong harness. Ito. So ang ginawa, kaya nakaganyan yan kasi tinesting ko muna. Tinignan ko kung gagana siya kasi medyo doubtful ako nung nasunog kasi yung wire. Iniisip ko baka nadama yung cluster, yung panel, yung gauge. So ayun, tinest ko, okay naman, gumagana siya. So ngayon, kakalasin ko siya. Tapos ililinya ko ng maayos sa loob. So yun nga, hindi ko na siya dinala sa Kawasaki kasi alam ko na yung problema eh. So mahal. Titingnan nyo, masyadong mahal yung harness. So para sa ano to, UG to eh. 20,000 yung harness niya. Mahal pero ako naman, sabi ko nga, wala mang magagawa. Pangalawa, okay naman for the most part yung Dominar. So bakit ako nagpo-post? Ito educational purposes na lang. Hindi naman dahil sisiraan ko yung Bajaj or yung Kawasaki. Educational purposes na lang. Kung may problema yung kill switch nyo, pa-check nyo agad yung wire. Kasi yun yung unang nangyari sa akin. Tapos after nun, ewan ko kung anong pinaka nangyari. Yung pinakapunot dulo, mahirap nang malaman talaga kung ano yung naging rason.
Pero ultimately, yun, nadama yung harness ko. So pag may electrical issue kayo, so siguro magtatanong kayo bakit baka yung accessories na kinabit ko. So mapapansin nyo, meron akong MDL. Yan lang ang majority ng yan lang yung pinaka anong electrical na kinabit ko. Hindi ako nagpalit ng busina or anything. So ako yung naglinya niyan. Alam ko hindi yan sunog kasi ito yung linya niya, no. Ayan yan, no. Voltmeter at saka yung MDL, yung high and low. Pansin nyo, ito yung linya ko. Yung buong harness ko, yung main harness na damay. Pero itong linya ng MDL na ginawa ko, wala, okay yan. Kasi nakaseparate yan. So tatandaan nyo pag nagwa-wiring kayo, ang ginagawa ko kasi dyan, ito yung susian, diba? Trigger lang yan, nagkakabit lang ako ng trigger dyan para doon sa relay. Pero yung linya niyan, yung power niyan, yung negative niyan, magkahiwalay talaga. So kung pinagsama ko yan or sinama ko dun sa main harness, most probably nadamay siya, or worst, siya pa yung naging, well, siya yung naging, siguro baka isa pa siya sa paghihinalaan ko na naging cause ng problema. Pero hindi eh, buo siya, oh. Ayusin ko na lang siya ulit, yung pagkakalatag. Ayan, buo yan, walang sunog yan. Kasi yan yung una ko inalis bago nasunog ng mabuti yung harness eh. So yun lang. Mamaya babalik tayo. Pakita ko sa inyo yung finished product. Tingnan natin kung mapapaandar ko yung motor.